Sa akin naman po, dati po talaga, ang success sa real estate sa akin ay kapag nakakabenta po ng mga matataas na TCP. During the tripping po namin, ang saya na makita yung client na nag-i-imagine paano nila i-renovate, paano nila i-design. So yun, parang nabago yung mindset ko na ang success pala sa real estate, hindi lang sa mababa o mataas yung TCP. As long as satisfied, happy yung client mo, success na yun para sa akin. Yung success sa akin na, syempre, hindi siya overnight, no? Kahit mga 10 years pa kayo sa Yesland, kung wala ka namang ginagawang action, eh, hindi ka naman success talaga, no? So, kaya kailangan mag-take ka ng action, no? Kasi sabi ko nga, yung dream mo, pag di mo nilagyan ng action, bangungot yun. Kaya dapat, lagyan mo ng action. Yun lang. I stopped chasing clients or sales that's not meant for me. So, yung naging results nun sa akin is mas naging consistent yung sales din namin kasi iba-iba yung gusto ng client. So, pwedeng sa akin, pwedeng sa iba. So, mas okay talaga na numbers game. Mas marami tayong kausap, mas marami tayong chances sa clients. And for me, naging growth ko din, personal growth ko din, yung makasalamuha yung iba't ibang klase ng clients. Kasi parang doon din mismo natututo ako kung paano magsalita sa ganitong klase, sa ganitong tao, sa ganitong clients, ganon. So, di nila alam na natutulungan din nila ako the way na natutulungan ko silang makahanap ng property na gusto nila. I used to think rejection is a failure before. Pero ngayon, it's part of our success and mas natututo tayo dun sa mga rejection na yon. Yun lang po. Transforming